Alright mga bros, aggressive na sport naked bang hanap nyo? Yung medyo mas racing pero hindi pa rin sobrang mahal. So this is it, the GSX-S 150 by Suzuki. Alright. So check natin mga bros, isang mabilisang ikot lang. So what you're looking here is the metallic Triton blue, pero meron ding kulay black nito. So for the specs mga bros, this is a 148cc gasoline engine, fuel injected, 4-stroke, 4 valves, double overhead cam, liquid cooled na rin siya, then single cylinder and mated sa 6-speed manual transmission. May hawig ito sa kanyang twin brother na Gixxer 155. Pero ang difference is medyo mas sports oriented ito eh. Kung titingnan niyo sa design pa lang, matalas yung itsura ng motor, 'di ba? Lalo na sa apitan, kahawig na kahawig niya yung GSX-R na mga ano nito, mga brothers na talaga namang pang racetrack. Then yung puwitan niya matulis, and then ang taas ng rear seat. So yung passenger medyo angat na angat kung may uupo dyan. And also difference, mas mabilis ito kaysa sa Gixxer 155. Kahit na ito 150cc lang, actually 148 something lang siya cc. It's because of the double overhead cam. Kasi ang Gixxer 155 is single overhead cam. Advantage nun, mas matipid pero less horsepower. This one is mas mataas ang kanyang horsepower. Nasa 18.9 horsepower ito kung i-compare natin kay Gixxer 155 na 13.9. So ang laki agad ng difference, 5 horsepower agad. Pero sa torque almost the same, or same lang sila, 40 Newton meters of torque. Pero kakailanganin mo ng higher rev. And then also this one is liquid cooled, pero si Gixxer 155 is air cooled. So medyo mas budget friendly siya kung i-compare sa motor na to. Pero kung naghahanap ka ng motor na medyo mas may performance, medyo mas pangwalwalan, at medyo mas mataas ang konti budget mo, mas maganda kung dito ka na. And then dito sa front mga bros, meron tayong conventional na telescopic fork, and then 2-piston caliper, then single disc brake, and meron tayong gulong na 90/80/17 stock sa front. And then sa rear we have the preload adjustable na monoshock, single disc brake, single piston Nissin caliper, and of course meron tayong 130/70/17 na rear wheel, or rear tire pala. So tubeless din yan. Then for the fuel tank, we have 11 liter fuel tank capacity. Kung i-compare natin to kay Gixxer 155, meron yung 12 liters na fuel tank capacity. So mas malaki ng konti yung fuel tank ni Gixxer 155 kung i-compare mo dito kay GSX-S 150. And then kilometers per liter fuel consumption, nasa around 45 kpl. So kung i-multiply natin siya, mga less than 500 kilometers in one full tank. Sagad na yun. Then sa paper, ang top speed nito mga bros is 140 kph. And si Gixxer 155 is just around 120 to 125, depende. So talagang mas may konting ano ito may konting sipa. Lamang siya ng konti. Dahil nga mas yung engine nito is almost the same sa Raider. May konting tweaks lang na ginawa, pero I think same na same sila ng engine ng Raider 150 Fi. And then dito tayo sa instrument panel. Yan, so inverted na siya na LCD. Malinaw naman, okay naman siya. Then malalaki naman yung mga display. So simple lang siya. Tachometer sa taas, and then speedometer dito, may clock dito, gear indicator, fuel indicator, then sa baba is the odometer. And then meron tayong button dito to select. So pipindot tayo isa. So trip A na kilometers per liter, kung gusto mo malaman yung trip A mo kung ilan ang average fuel consumption nya. And then trip B, and then average fuel consumption din ng trip B. And then balik ka sa odo. Then dito yung mga adjustment na gusto mong gawin or magre-reset ka ng iyong trip meters. So ganun lang siya kasimple. And then indicator lights natin mga kabros dito sa taas. Turn signal lights left and right. Then check engine, then
Tingnan natin. Yan, engine temperature or coolant temperature na rin. And then high beam indicator dito. And then sa kabila, neutral light indicator. And then shift warning indicator dito. So kapag medyo sobrang taas ng RPM mo, kailangan mo na mag-shift para syempre mas maganda yung fuel consumption natin. Ma-maximize natin. And then sa bandang left, meron tayong non-adjustable na clutch lever na magaan naman siya. And then high beam and low beam, then turn signal light switch, then horn. And then sa right, kill switch, then on, yan, hazard light switch, and then electric starter switch, and brake lever na non-adjustable din. And then kinabitan na rin to ng owner ng engine slider. And then aftermarket na lever guard. And then sinalpakan na rin to ng wind deflector or yung visor para at least kahit pa paano may konting protection sa hangin. Kasi yan ang problema sa mga naked bikes, yung palagi na lang tayong parang hinahampas ng hangin, lalo na ganito, mabilis na yung motor na to. So malaking tulong yan. And nilagyan din ng owner ng spools, yan, para sa kanyang paddock stand. Ang kagandahan din sa motor na to, kung wala ka pang pambili ng paddock stand, madali pa rin i-maintain. It's because meron siyang center stand aside sa kanyang side stand. Yun, naguluhan na yata ako. O basta yun. At hindi ka mamong problema kung malobat ang motor mo dahil meron itong yan, kickstarter. So hindi na kasi lahat ng motor ngayon merong kickstarter kahit nga scooter ngayon hindi na nilalagyan. But still, Suzuki kinonsider nila yun. So kahit pa paano may peace of mind ka. Alright. Then sa upuan mga bros, medyo nandun siya sa ano no, yung matigas na side. I mean, hindi siya kasing lambot ng Gixxer 155 when it comes to seat. Pero maganda pa rin yung quality. Tapos dito sa passenger, yan, medyo maliit na yung kanyang uupuan dito. Komportable pa rin, pero not as comfortable as yung typical na mga naked bikes. Pero okay pa rin naman, kahit pa paano. Siguro kailangan lang ng konting pahinga kapag medyo long ride tayo. Okay, sound check. So ito ang tunog ng stock exhaust ng GSX-S 150. Responsive, oh. Nice. Alright mga bros, I'm 5'9 and a half. At itong itsura ko pag ako nakasakay sa isang GSX-S 150. So ayan, lapat na lapat ang dalawang paa. So komportable. And then meron pa akong enough space dito sa likod. So yan ang kagandahan dito. Kasi nga dinesign ito na parang racing mode ka. So kung gusto mo mag-aggressive riding, pwede ka pa umatras ng konti. And then yan. Kung gusto mong chill lang, sakto lang yung lapad ng handlebar. And then yung layo ng manibela sa akin, sa height ko at sa haba ng braso ko is sakto lang rin. And then yung knee position or yung ating leg, hindi sobrang cramped para sa akin. And yung bike is hindi siya masyadong mabigat. Nasa around 130 kilograms curb weight lang ito. So kung naghahanap kayo ng motor na medyo komportable at the same time aggressive looking, na meron ding ibubuga kahit pa paano, so pwede itong GSX-S 150 na to. Also ang motor na to is LED na rin yung kanyang ilaw sa harap. Pero yung rear light, yung kanyang mga signal lights, bulb type nga lang, not bad. Alright. Okay, tara. Yun, oh. Alright mga bros, so ito na, ride impression na tayo. Magaan yung clutch nya, in fairness ha. Ang maganda sa motor na to, slim siya eh. Oh, ipit na ipit ko yung yung tangke. Tapos parang ang payat. Parang pakiwari ko halos magdidikit na yung dalawang hita ko. Nasanay ako sa mga motor na medyo bulky yung tank. Pero ito, oh, very slim. Uy.
Insekto pa. So napakadali niyang gamitin sa city mga bros. Yung arangkada niya sakto lang. Siyempre 150cc lang rin siya eh. Then normal na merong konting mga vibration. Siyempre single cylinder. Pero hindi naman siya annoying. Brakes malakas din. So may isa ako na po na sa bike na to. Para siyang Raider 150 yung characteristics niya eh. Gusto niya nasa higher rev ka. Pagka medyo mababa yung RPM mo, parang may pagka lazy yung kanyang acceleration. Pero once na umangat ka na ng mga around yan, mga 6,500 to 7,000, yun, biglang nabubuhay yung engine. Yan, diyan naman na mafe-feel yung ano eh, yung pagiging exciting niya. Pero 4,000 and below, parang medyo nahihirapan siya ng konti umarangkada kung i-compare ko dun sa Gixxer 155 ah. Kasi lower yung RPM na requirement nun para ma-hit mo yung 14 Newton meters of torque. Pero ito, kailangan mo ng mas mataas na RPM para ma-hit mo yung same 14 Newton meters of torque. Ang lamang lang nito is mas may dulo siya. Kasi nga mas mataas yung horsepower nito ng 5. So talking about comfort, upright position siya, gaya ng sinabi ko rin kanina. Then yun lang yung upuan, hindi sobrang lambot tulad ng Gixxer 155, yung twin brother nito. Mas malambot yung upuan nun kasi nga medyo mas racing inspired dito. And also yung suspension nito nasa medyo stiff side. Medyo yung konting mga ganun-ganun, yung alon-alon ng kalsada ramdam ko eh. And then syempre liquid cooled, so lesser yung tendency na mag-overheat ka. Though hindi naman talaga masyadong nire-require ang liquid cooled sa mga lower cc engines like yan tulad nito. Pero kahit pa paano, di ba, advantage pa rin yung lalo na sa mga maseselan na masyadong naghahanap ng mga features. Mabanggit ko na rin pala mga bros, wala itong ABS unfortunately. So kailangan maingat ka rin lalo na kung medyo madulas yung kalsada tapos bibiglayin mo yung preno. Nasa sayo na yan, just take the risk. Arangkada tayo. Third gear. So yun ang gusto nito, higher RPMs. Doon siya nabubuhay. Woohoo! So malakas. Mas malakas ito kaysa sa Gixxer 155 obviously. So lagi kong binabanggit si Gixxer 155 kasi syempre maraming magtatanong eh, ano bang mas dapat? Maggagastos ba ako ng additional 30,000 pesos para mag GSX-S 150 na lang ako? Or dun pa rin ako sa Gixxer 155? So mamaya malalaman natin yan. So subukan natin ang 18.9 horsepower nito. Downshift.
So 132 kph, I'm 83 kilos. So kahit pa paano mabilis na yon. Sandaan nga lang, mabilis na sa motor eh. Pero sa paper talaga 130 kph lang to. Pero some claim na kaya nila mag 140. Pero who cares, di ba? 130 is mabilis pa rin. Tsaka hindi naman talaga to ginawa na mag top speed ka na mag top speed. So perfect itong bike na to for daily commute na may konting walwal kung kakailanganin. Okay, acceleration test, GSX-S 150 in 3, 2, 1, go. Nice. Pwede na, pwede na. Talaga kailangan mo lang pasigawin ng konti yung engine. Around mga 7,000 RPM mararamdaman mo na yung vibration ng engine. So yun din yung magsasabi sa'yo na mag-upshift ka na. Turning radius check. Sat kalahating lane. Ang ganda. Tight din, which means maganda to pang singit-singit sa mga city traffics. So this is the big question mga bros. Actually may dalawa. Una, para kanino ba ang bike na to? And then pangalawa, ano bang pipiliin mo? GSX-S 150 or Gixxer 155 na mas mura? So doon muna tayo sa unang question. So para to sa mga tao na mahilig sa mga motor na declutch, na mas gusto yung mas aggressive. Kumbaga ang gusto nyo yung standard bikes, hindi kayo mahilig sa mga automatic like mga scooters. And then hindi naman sobrang mahal ang inyong budget, pero gusto nyo ma-feel yung pagiging sporty ng isang standard bike na yun, yung naked sport. And also yung reliable and hindi rin sobrang mahirap i-maintain dahil single cylinder lang. Yung tipong nagpe-prepare ka before ka mag 300cc and above. So pwede itong motor na to sa'yo, the GSX-S 150. Ngayon, anong pipili mo sa dalawa? Gixxer 155 or GSX-S 150? Kung ikaw yung tipo ng tao na hindi naman naghahanap ng sobrang bilis na motor at ayaw mong lumayo sa budget na 100,000, tapos hindi mo concern yung double overhead cam, 4 valves, liquid cooled, so yun yung mga features na mawawala kapag pinili mo ang Gixxer 155. Pero kung ang gusto mong motor mayroong additional features like double overhead cam, yun na nga, liquid cooled, na mas may peace of mind ka sa long distance, tapos medyo mas aggressive yung riding style mo, and yung itsura ng motor. By the way mga bros, subjective po tayo when it comes to itsura ng motor. So yung iba gusto yung itsura ng Gixxer 155, yung iba naman gusto yung itsura ng GSX-S 150 na to. So subjective yan mga bros. Pero performance wise, for additional 30,000 pesos, etong makukuha mo: liquid cooled, 4 valves and double overhead cam na magbibigay sa'yo ng additional 5 horsepowers. Pero sa torque same lang. And also kailangan mo i-consider na ang motor na to is kailangan mas madalas mo siyang nire-rev ng mas mataas, kasi lumalabas ang horsepowers ito mga around 10,500 RPM. Yung Gixxer 155 nasa 9,000 RPM bago mo mapapalabas yung 13.9 horsepowers niya. So both bikes komportable naman, both bikes maangas naman. Depende na lang yan talaga, number one, budget. When it comes to reliability, spare parts,
accessories. Matagal na sa market yung dalawang bike na yan, so wala kayong poproblemahin. So before I end this vlog, maraming salamat muna sa owner ng bike na to, si Boss Totik. Siya may-ari ng napakalupit na motor na to, the GSXS 150. May passing light switch pala to, hindi ko nasabi kanina. So shoutout sa iyo, Boss Totik. Thank you very much. And then shoutout also sa Just Ride and Explore Car Wash, sa likod lang ng Talias, Chaulungan, dyan sa may San Pedro. Yan, open sila from 6 AM to 10 PM. And habang nagpapa-car wash kayo at hindi kayo maboard, so pwede kayong kumain dun sa gilid. Merong Creperia Princesa. So nagsaserve sila ng iba't ibang flavors ng crepes na napakasarap at affordable. Tapos partneran ninyo ng kanilang mga coffees and other beverages. And then meron pa silang libreng pabasa sa mga books nila doon. Meron silang parang mini library doon eh. So shout out Ma'am Jonah. Also, para sa inyong car rental needs, so visit lang kayo sa page natin. Meron tayong isang page, Joyride Car Rental, sa FB. Check nyo na lang. So para sa affordable car rental rates, just call, text, or PM tayo. Para sa mga fresh and well-maintained vehicles, mula sa mga 5-seaters, 7-seaters, 14-seaters. So saan ka pa? Joyride Car Rental. Alright. Shoutout din sa nag-request ng ating review na to ng GSXS 150. So yan, maraming salamat sa iyo, idol, at sinusuporta mo ang channel natin. At sa lahat ng mga subscribers, maraming salamat. Shoutout sa inyo. And this has been your bro nagsasabing, always ride safe and stay alive. God bless.